Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kilalanin niyo na lamang po ko sa pangalang Adriano. Ang ibabahagi kong kwento ay talaga namang aantig sa inyong mga puso. Samahan niyo ako. Tara, simulan na natin ang kwento. Malakas ang ulan, kabanong, pero dinig na dinig pa rin namin ang malalakas ding putok ng baril na siyang papunta sa direksyon namin. Bawat takbang ng mga paa namin ay kaakibat ang pagkabahala na baka isa sa amin ang bumulagta. Noong mga sandaling yan kasi, nasa punto kami ng pagtakas mula sa mga armadong lalaki. Sila ang mga tauhan ng dating kaibigan ng lolo namin, ang traidor at mukhang pera na si Don Carlito. Nagkaroon kasi sila ng alitan ni Lolo at si Don Carlito. Nalaman kasi ni Lolo ang mga iligal na ginagawa ng Don. Sa takot na ikanta siya ni Lolo, iniutos niya na patayin ang lahat ng taong may kaugnayan kay Lolo. Unang-una na roon ang lahat ng mga kamag-anak niya at pamilya. Kaya noong gabing yon, para kaming mga daga na natataranta sa gitna ng kagubatan. Doon na kami dinala ng mga paa namin nang habulin nila kami, bit-bit ang mahahabang baril. Anding, kumapit ka lang sa akin ha. Huwag kang bibitaw. Sinisigaw ko yun habang tumatakbo kami. Nasaan sila papa at mama? Hindi ko na lang muna siya sinagot. Pero ang totoo, nauna na silang bumagsak sa lupa. Sila kasi ang mga sumalo ng bala na dapat ay para sa aming magpipinsan. Wala na rin ang lolo namin noon. Bago pa kasi kami makarating ng gubat, inuna na nila ang lolo namin. Kaming magpipinsan na lamang ang tumatakbo noon. Kami ni Andeng ang pinakabata. Ang pinsan namin ay mga nasa 25 hanggang 30 na. Habang ako naman ay 17 at si Andeng naman ay 15 pa lang. Adriano, Andeng, mauna na kayong tumakas. May mga tama na kami. Hindi na kami makakatakbo pa. Bilisan niyo na hanggat malakas pa ang ulan. Malinaw sa pandinig ko ang sinabing yun ni Kuya Alfred. Kahit masakit sa kalooban ko, hinila ko na si Andeng paalis. Habang umuulan pa rin ng bala nun, buong pagsisikap naming tumakbo palayo. Pero tinamaan ako sa paa. Bumagsak ako pero pinilit ko kagad na makatayo. Dahil alam ko, mamamatay kaming dalawa kapag ako pa ang naging pabigat. Iika-ika akong tumakbo, kabanong. Nilingon ko pa ang mga pinsan ko. Nakita kong nalapitan na sila ng mga tauhan ni Don Carlito. Kami na ang isusunod nila. Kaya naman, nagsimula na rin magwala ang kalooban ko noon dahil sa sobrang kaba. Kuya, nandiyan na sila. Anong gagawin natin? Mauna ka na. Bilisan mo. Hindi ka na pwedeng iwan, kuya. Huwag lang matigas ang ulo. Sige na. Kuya! Naalala mo ba yung naglalaro tayo ng sundalo-sundaluhan? Kapag nagbigay ng order ang mas nakakataas, dapat sumunod ka. Kaya umalis ka na. Tinulak ko na siya. Kung hindi pa ako magagalit, ay hindi rin talaga siya kikilos. Nang maiwan ako sa ilalim ng punong saging, nakita kong papalapit na sa akin ng mga armadong lalaki. Kitang-kita ko ang nakikislapan nilang baril kapag nagpapaputok. Noong mga sandaling yon, tinanggap ko nang doon na matatapos ang buhay ko. Sinimulan ko ng mamaalam at magpasalamat sa Diyos. Napapikit na lang ako. Pero maya-maya lang, nagtaka ko kasi narinig kong nagratrat sila ng bala. Pagtingin ko, nakita kong may binabaril sila sa itaas. Hindi ko alam kung ano yon, kabanong. Pero nang bagyang humina ang ulan, narinig ko na sinabi ng isang armado na bigla na lang daw umatake sa kanila ang isang aswang. Kahit narinig ko yon, ay hindi agad yon pumasok sa utak ko. Habang sila, napilitan na lang na umatras dahil ilan kagad sa kanila ang nadali ng sinasabi nilang aswang. Naku, salamat naman sa Diyos. Pinilit kong makatayo. Kahit masakit ang paa ko, binilisan ko pa rin ang paglalakad hanggang sa makita ko na ulit si Andeng. Akala ko hindi na kita makikita, kuya. Maiyak-iyak pa si Andeng noon habang nakayakap. Hindi naman kita iiwan, Andeng eh. Kaya Tana, nandito lang ako, no? Hindi ko alam kung saan na kami pupunta noon. Basta
Nilakad na lang namin ng diretsyo ang kagubatan. Nilalamig na kami nung oras na yon. Basang-basa kami ng ulan. Bukod pa roon ay wala pang laman ang tiyan namin. Dahilan para lalo kaming manghina. Konting tiis na lang. Baka may makita tayong kabahayan. Hingi tayo ng tulong. Medyo mahina na ang pagkakasabi ko noon dahil kumikurot na talaga ang paa ko. Nakakaramdam na rin ako ng pagkahilo. Nang tumigil na ang ulan, umupo muna kami sa harap ng punong balite. Kuya, ayos ka lang ba? Parang iiwan mo na ako eh. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi naman kita iiwan eh. Pangako. Basta kumapit ka lang kuya. Unti-unti nang nagiging malabo sa pandinig ko ang mga sinasabi ni Anding noon. Hanggang sa hindi ko na nga namalayan na hinimatay na pala ako. Ang huli kong pagkakaalala, binuhat ako ng kapatid ko. Nang magising ako ay nakahiga na ako sa isang mahabang papag. Pagtingin ko sa gilid ay may nakita akong matandang babae. Puti na ang buhok pero parang malakas-lakas pa siya. Nakatalikod siya habang naghihimay ng dahon. Dahan-dahan akong bumangon at nagsalita. Mawalang galang na ho. Sino kayo? At nasaan ako? Biglang humarap ang matandang babae nang may ngiti sa muka. Aba, gising ka na pala. Tawagin mo na lang akong Lola Inka. Ako ang nakakita sa inyo ng kapatid mo. Buhat-buhat ka ng kapatid mo nang makita ko kayo habang naghahanap ako na mapipitas na prutas. Naawa naman ako sa inyo kaya agad ko kayong tinulungan. Total malapit na lang naman ang bahay ko. Tinulungan niyo po kami. Maraming salamat po ah. Pero nasaan ang kapatid ko? Si Anding. Napalingon ako sa gilid nang dumating si Anding. Dala-dala niya ang isang maliit na timba na medyo umuusok pa. Nagpakulo lang ako ng bayabas kuya. Lilinisin kasi yung sugat mo eh. Pero huwag ka mag-alala. Natanggal na ni Lola Inka yung bala ng baril na bumahon sa paa mo. Buti na lang, hindi malalim. Walang paglagyan ng tuwa ko noong mga sandaling yon, Kabanong. Pakiramdam ko ay ligtas na kami sa poder na matandang yon. Kailangan mo lang ipahinga ang paa mo. Bawal mo munang itukod kasi idudugo. Kung may nais kang ipakuha, aalalayan ka ng kapatid mo. Hihintayin muna nating mawala ang pamamaga. Pagkatapos nun gagaling na rin yan. Marami po talagang salamat. Hindi nyo naman po kami kilala pero tinutulungan nyo pa rin po kami. Baka ba namang bata ka? Siyempre, tutulungan ko kayo. Yun ang tama eh. Sino naman ang matino ang hahayaan na lang ang dalawang binatilyong nahihirapan, hindi ba? Pagbuti na nga lang po, kayo nakakita sa amin. Baka kung iba po, baka hindi na nila kami tulungan kasi madudungis kami. Siya nga pala. Mauna ka nang maghugas ng katawan mo. Meron akong kasuotan dyan na panlalaki. Kunin mo sa karton na pangalawa. Ay, sige po, salamat po. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko noon, Kabanong. Sobrang gaan kasi ang pakiramdam namin sa matandang yon. Para bang bahay din namin ang bahay niya. Wala kaming nararamdamang pag-aalangan. Yung pakiramdam ko, parang ang tagal na naming makakilala. Iho, magaan ba ang pakiramdam mo? Opo, medyo gumaan na po. Pero masakit pa rin ang paa ko eh. Isasakit talaga yan. Epekto yan ng halamang gamot. Kanina kasi habang tulog ka, pinainom kita. Alam ko naman kasing hindi mo iinumin yun kung gising ka. Po? Bakit naman po? Pangit po ba yung lasa? Lasang hindi mo na uulit-ulitin. Matanong ko lang po. Wala po ba kayong ibang kasama sa bahay na ito? Ngumiti siya sa akin. Matagal na akong namumuhay ng mag-isa. Meron akong anak noon, nandun pa kami sa dati naming tirahan. Pero nang mamatay ang dalawa kong anak, lumipat ako rito. At dito ko nahanap ang kapayapaan. Pasensya na po kung
napaalala ko pa yun sa inyo. Pero bilib po ako sa inyo Inakaya nyo kahit na mag-isa lang po kayo. Alam mo kasi iho, may mga pagkakataon na wala ka nang magagawa sa binigay ng kapalaran sa iyo. Ang kailangan mo na lang gawin sumunod sa agos. Dahil tsak naman ako, kung hindi ka susunod sa agos, hindi mo malalaman kung anong maganda o hindi ang mangyayari sa buhay mo. Kaya eto ako, sige lang sa buhay. Maraming salamat po sa mga salitang yan, Lola. Kayo na kapatid mo, maaari ko bang malaman kung ano ang nangyari sa inyong dalawa? Huminga ako ng malalim. Kapag naalala ko ang mga nangyari, hindi ko maiwasang hindi matakot. Tumatak na ang trauma sa kalooban ko. Wala na po lahat ng kamag-anak namin. Si Papa, si Mama, si Lolo, si Lola, si Tito at saka si Tita. At lahat ng pinsan namin. Kami na lang po ang natirang buhay Pinatay na sila ng dating kaibigan ng lolo namin. Nang dahil lang sa nalaman ni Lolo. Naging mitya na yun ng buhay naming lahat. Para kaming mga hayop na pinagbababaril nila. Karumal-dumal. Pero sa kabila ng mga nangyari, nakaligtas kami dahil sa hindi kapanipaniwalang pangyayari. Nakikinig lang si Lola Inka. Kita sa mukha niya ang pagiging interesado. Mamamatay na rin dapat ako Pero may isang nilalang na dumating. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Pero natakot sa kanya yung mga armadong lalaki kaya umatras sila. Isang nilalang? Ang nilalang po na sinasabi ko isang aswang. Naging seryoso ang mukha na matandang kaharap ko. Napatingin siya bigla sa bintana na parabang inaalam kung may ibang nakakarinig. Bakit po, Lola? Dito kasi sa lugar namin, pinaghahanap nila ang aswang. Kapag narinig nila ang sinabi mo, tsaka kung kukulitin ka nila. Kapag wala kang naituro baka ikaw ang pagbintangan. Di totoo po talaga na may aswang? At aswang talaga yung nakaharap ng mga armado? Huwag ka nalang maingay. Pero totoo ang aswang, iho. Lalo na sa baryong ito. Matagal na panahon na mula nang mabuhay ang kwento-kwento na yan. Ang sabi pa nga nila isang aswang na lang daw ang nakikita sa probinsya natin. At ang aswang na yon ay ang huling aswang sa Mindanao. Nananakit po ba talaga sila? Ibig kong sabihin, masama po ba sila? Yan ang hindi ko alam. Pero ang sabi ng matatanda noon nananakit ang mga aswang kapag una mo silang sinaktan. Hindi ko alam kung totoo yun Pero yun ang sabi-sabi nila. Naku, nakakatakot po pala Aswang po pala ang kinababahala nyo rito. Doon kasi sa amin, baril ang kinababahala namin Huwag kang mag-alala, iho. Ligtas na kayo rito. Hindi na nila kayo masusundan dito. Naku, Lola, marami po talagang salamat. Kung gusto nyo, dito na muna kayo tumira. Hanggat wala pa kayong mapupuntahan. Pwedeng dumito muna kayo. Hindi po ba nakakaya? Baka maging pabigat lang kami sa inyo Sa nakikita ko sa inyo mukhang masisipag naman kayong mga bata. Kaya wala naman sigurong magiging problema sa inyo. Ang gusto ko lang kung ano ang bawal, huwag gagawin. Hindi nyo kilala ang mga tao sa baryong ito. Marami ditong walang mga tulig. Po? Ano po yung tulig? Parang mga siraulo, ganon. Huwag po kayo mag-alala. Mabait po kami ni Anding. Maasahan niyo po kami sa mga gawaing bahay. Marami naman po kaming alam sa gawaing bahay Pwede rin po kaming magbanat ng buto. Umaga na nang magising ako mula sa pagpapahinga. Naririnig ko si Anding at Lola Inka sa labas na nag-uusap. Dahan-dahan akong bumangon dahil ramdam ko pa rin ang kirot sa paa ko.
pero hindi na ganoon kasakit. Sumilip ako sa bintana. Nakita kong masayang nag-uusap si Anding at Lola Inka. Nakaramdam ako ng lungkot. Bigla kong naalala ang mga magulang namin. Hindi pa rin ako makapaniwala na kasama lang namin sila, pero namatay na lang sila habang tumatakas kami. Iika-ika akong naglakad palabas ng bahay, Kabanong. Napansin naman ako ni Anding, kaya inilalayan niya akong makaupo sa tabi niya. Dapat, hindi ka na tumayo kuya eh. Nagpahinga ka na lang muna. Nakakaya eh. Puro na lang ako higa. Ay ano ka ba naman? Siyempre may sugat ka. Wala ka namang problema sa akin kahit na matulog ka pa maghapon. Ayos no ako, Lola. Gusto ko rin po kasing magpahangin eh. Ay sige, wala namang problema. Samahan mo na lang kami rito habang binabantayan itong pinapakulo naming kamuting kahoy. Masaya na sana ang usapan namin na yon kung hindi lamang dumating ang 3 lalaki. Nasa labas lang sila ng bakuran. Pero base sa mga boses nila ay para silang mga basagulero at siga. Tumayo si Lola Inka at nilapitan ng 3 lalaki. Habang kami naman ni Anding ay nakaupo lang pero may halong kaba. Isensya ka na. Wala pa kasi akong pambayad ngayon eh. Ano? Wala ka pang pambayad? Noong nakaraan pa itong utang mo ah. Anong gusto mo? Maghintay ako na matagal? Pasensya ka na talaga. Malaki ka rin naman kasi kung magpatong ng interes eh. Kaya ayun, nahihirapan akong magbayad. Aba, sira ulo rin pala itong matandang ito eh. Nagre-reklamo ka sa patong ko eh. Kung sampalin kaya kita ng maalog yung utak mo. Para naman malaman mo kung anong sistema sa pautangan. Huwag mo naman akong sampalin. Biglang dinuro ng lalaking si Rogar si Lola Inka sa noo. Diniin ng lalaki ang daliri niya sa noo ng matanda. Ay, mayos ka tanda ha. Kilala mo ako. Maikli lang ang pasensya ko sa'yo. Kapag ako napuno, baka magpantay ang 2 mong paa. Tinulak pa ng lalaki ang matanda. Mabuti na lamang ay nakahawak si Lola Inka sa bakuran. Nung mga sandaling yon, bigla akong nakaramdam ng galit at inis. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun nila tinatrato ang isang matandang gaya ni Lola Inka. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay umalis na rin kagad si Rogar. Nako, mga iho, pasensya na kayo ha. Umutang kasi ako noon nakaraan para sa pang Noche Buena at pambagong taon. Hindi ko naman inakala na malaki pala silang maglagay ng interes. Pero mali pa rin yung ginagawa nila. Wala silang galang. Di po sana kayo pumapayag na ginaganon kayo. Aabusuin po nila kayo palagi niyan. Ngumiti lang ng mapait si Lola Inka. Inangat niya ang takip ng kaldero at sinilip ang kamoting kahoy. Ay nako, hayaan nyo na. Wala namang problema sa akin kasi ako ang may utang. Pababayaran ko rin naman yan. Mabuti pa Anding bumili ka na lang ng asukal sa palengke para may sausawan tayo nitong kamoting kahoy. Pwede ho ba akong sumama? Gusto ko pong maglakad-lakad eh. Kaya mo na ba? Baka dumugo ang sugat mo. Tingin ko naman po kaya ko na po. Hindi na gaanong masakit eh. Sige, basta Anding, alalayan mo ang kuya mo ha. Opo Lola. Kumuhay pa ang dalawa na makalabas na sila ng bakuran. Napakabait ni Lola Inka, ano? Kaya nga eh, para bang matagal na natin siyang kilala. Ang gaan ng kalooban ko sa kanya. Ay naku, namimiss ko tuloy bigla sila mama at papa. Kung hindi dahil kina Don Carlito, kasama pa sana natin silang lahat eh. Inakbayan ko si Anding. Wala na tayong magagawa, tol. Nangyari na eh. Ipagdasal na lang natin ang mga kaluluwa nila. Ang mahalaga, natupad natin yung gusto nila papa at mama. At yun na yung mabuhay tayo. Namimiss ko pa rin sila eh. Sana dalawin nila ako kahit nasa panaginip lang. Hindi na ako nagsalita pa, Kabanong. Aminado ako sa sarili ko na biglang bumigat ang kalooban ko. Saka lang kasi nagrehistro sa utak ko
napatay na nga ang mga magulang namin at ang ilang kamag-anak namin din. Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad. May mga napansin kami mga nakasabit sa pinto ng mga bahay. Parang mga burloloy. Halos lahat ng bahay na nadaraanan namin ay mayroong ganun. Mangontra siguro sa aswang yung mga nakasabit na yan. Ano sa tingin mo, Anding? Siguro nga, pangontra sa aswang, kuya. Di ba, sabi nga ni Lola Inka, may aswang talagang namamataan sa kagubatan? Ang hindi ko lang maintindihan, bakit ako tinulungan ng mga aswang na yun? Tinulungan ka ba talaga ng aswang? O nagkataon lang din na aatakin niya rin yung mga armadong lalaki? Sigurado talaga ako, tinulungan niya ako. Kasi bakit ako hindi niya inatake? Samantalang wala naman akong armas. Inunan niya pa nga yung mga may baril eh. Ay, wag na nga muna nating isipin yan. Hanapin na lang muna natin kung saan yung palengke. Nakarating kami sa palengke. Hindi naman karamihan ng mga tao, pero medyo maingay pa rin. Ayun kuya, may asukal. Paglapit namin sa tindahan ng asukal, seryoso kaming tiningnan ng ale na nagtitinda na parang inaalam niya kung sino kami. Mga boy, bago lang ba kayo rito? Nagkatinginan muna kami ni Anding. Opo. Bakit niyo po naitanong? Lumingon-lingon ng ale. Mag-iingat kayo. Dito sa baryong ito, ang pinag-iinitan ng aswang ay mga bagong muka. Magsasalita pa sana si Anding pero tinapi ko na siya. May aswang po sa baryong ito? Nagmaang-maangan na lang ako. Naalala kong hindi ko pala pwedeng sabihin na nakakita ko ng aswang sa gubat. Oo, totoo siya. Ang sabi, yun na raw ang huling aswang dito sa Mindanao. Kaya ang aswang na yun ay mabagsik. Ikaw, kayo, mag-iingat kayo palagi. Sige po. Pero pabili na lang po ng asukal. Agad din namang inabot ng babae ang asukal. Nang maglakad na kami paalis, nakatingin pa rin sa amin ang ale. Medyo nawiwirduhan na kami sa kanya kaya hindi na lang din namin siya pinansin. Mga bago raw na mukha ang pinag-iinitan ng aswang, kuya. Sa tingin mo, totoo kayang ganun ang estilo ng aswang? Hindi ko rin alam. Pero magdoble ingat na lang tayo para sigurado. Naging maayos naman ang buong maghapon namin noon. Bandang 5:00 ng hapon, sandaling umalis si Lola Inka. Ang sabi niya sa amin ay didiskarte lang siya ng pera. Hindi naman namin natanong kung anong trabaho ang gagawin niya. Kaya habang wala pa siya, nilinis na lang namin ang loob ng bahay. Medyo madilim-dilim na nang matapos kami ni Anding. Mangilan-ngilan na rin sa mga napapadaan sa tapat ang napapatingin sa amin. Parang alam na nila na hindi kami taga roon. Medyo naiilang at kinakabahan na nga kami. Pakiramdam kasi namin, Kabanong, may nagawa kaming kasalanan base sa mga tingin nila. Kuya, iniisip kaya nila na tayo yung aswang? Hinaan mo lang yung boses mo. Baka mamaya isipin talaga nila na aswang tayo, di nayari tayo sa kanila. Babalik na sana kami sa pagwawalis nang biglang may mga dumating. Marami sila, Kabanong. May nangunguna sa kanilang babae na parang yun ang pinuno nila. Magandang gabi. Ako ang kapitan ng baryong ito. Kapitana Tinay. Magandang gabi po, Kapitana. Ano pong may paglilingkod namin? May nakapagsabing report sa amin na bago lang kayo sa lugar na ito. Alam nyo kasi, lahat ng bago rito ay inaalam namin kung tao nga ba o aswang. Naniniwala ba kayo sa aswang? Aswang? Di ko po alam. Sumenyas ang kapitan sa isang tanod. Hinawakan ng tanod ang kamay ko at pinahira ng bawang. Hindi pa siya nakontento. Sinabuyan nila ako ng asin. Nang wala silang napala sa akin, si Anding naman ang pinagtuunan nila. Pero nabigo lang din sila. Tao lang po kami. Sino kayo? At bakit kayo nandito? Ano po,
Apo po kami ni Lola Inka. Apo kayo ni Aling Inka? Wala akong natatandaan na may apo siya. Meron po. Pero hindi po talaga kami dito nakatira. Nandito lang po kami para samahan muna siya habang bakasyon pa. Tumatanda na kasi si Lola eh. Kailangan niya ng makakasama. Tama po ang kapatid ko. Nakakaawa naman kasi kung mag-isa lang siya rito. Kaya sinamahan namin siya para kung may mga gusto siyang gawin, may tutulong po sa kanya. Tumango-tango lang si Kapitana. Tiningnan niya pa kami mula ulo hanggang paa. Anong nangyari sa mga paa mo? Iyan po. Nakaapak po ako ng bubog sa terminal eh. Pero nalinis ko na po yan. Huminga ng malalim si Kapitana at tumingin sa akin ng diretsyo. Makinig kayo. May isang aswang ang gumagala sa buong Mindanao. At kamakailan lang ay dito sa baryo natin siya namataan. Mag-iingat kayo. Mga bagong salta ang kadalasang nabibiktima niya. May nakain na po bang bagong salta? Wala pa naman. Lahat ng muntika ng mabiktima ay nakatakas naman. Pero mag-iingat pa rin kayo. Baka kayo na ang susunod. O sige, maraming salamat. Pasensya na sa abala. Tara na mga boys. Naglakad na sila palayo. Nakahinga naman kami ng maayos ng dahil doon. Grabe, kinabahan ako ron ah. Ako nga rin kuya eh. Paano kung nakalata sila na hindi naman talaga tayo kaano-ano ni Lola Inka? Baka maghinala na sila sa atin. Ano ka ba? Ang malaga naniwala sila. Huwag ka na ngang masyadong nag-iisip ng kung ano-ano. Ang mabuti pa, kunin mo na yung ilalagang karne sa loob para pagdating ni Lola Inka kakain na lang siya. Dali-daling sinunod ni Anding ang utos ko. Ako naman ay umupo na lang muna sa tapat ng lutuan. Sinimulan kong magsiga ng apoy. Makalipas ang halos 2 oras ay tuluyan ng kumagat ang dilim. Natapos na rin kaming magluto ng ulam at sinaing. Pero nag-aalala na kami ni Anding noon. Wala pa rin kasi si Lola Inka. Baka naman may dinaanan pa siya kuya. Ang pagkakarinig ko kasi kanina may kakausapin pa siyang kaibigan niya mag-aalas 8 na Madilim na sa daan. Delikado pa dahil sa aswang-aswang na yan. Paano kung makaharap ni Lola Inka yun? Anong laban niya ron? Kung hanapin na kaya natin siya. Sigurado ka ba dyan kuya? Kanina ka pa lakad na lakad Baka mabinat ka naman o kaya sumakit yung paa mo. Anding, wala tayong magagawa. Kailangan nating mahanap si Lola Inka. Baka mamaya napano na yun sa daan kung sa bagay kuya, may tama ka. O sige, tara. Oo, huwag mo na akong alalayan Kaya kong maglakad mag-isa. Hindi ko naman itutukod ng madiin Sabay kaming lumabas. Hindi namin alam kung saan namin hahanapin si Lola Inka. Naglakad-lakad lang kami kahit wala kaming tsak na direksyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napadaan kami sa maliit na barangay hall. Kita namin sa loob na abala ang mga tao sa ginagawa nila. Naintriga ako kung ano yon, kaya hindi ko na naiwasang sumilip. Tingnan mo Anding, parang gumagawa sila ng pampatay sa aswang mga panayan Ibig sabihin lang nito, malapit lang talaga sa baryo magiliw ang aswang. Kaya dapat talaga mahanap na kagad natin si Lola Inka Nagmamadali kaming naglakad. Dumating na kami sa puntong isinisigaw na namin ang pangalan ng matanda. Pero wala kaming napala. Mas lalo lang kaming nag-alala. Nakaramdam na kami ng pagod ng mga sandaling yon, Kabanong. Kaya kahit gusto pa namin maglibot-libot, napagdesisyon na lang namin na umuwi na lang muna. Pagdating namin sa bahay, naabutan namin si Lola Inka na nasa loob. Inihahanda na niya ang mga plato na gagamitin namin. Saan ba kayo galing? Kabing-gabi na. Bakit lumabas pa kayo? Hingal na hingal pa kaming dalawa noon, pero napanatag ang kalooban namin. Kasi gabi na po.
at hindi pa kayo nakakabalik. Akala namin may masama nang nangyari sa inyo eh. Natawa si Lola Inka at inalalayan na kaming makaupo. Pasensya na. Hindi ko pa pala nasasabi. Umaalis talaga ako minsan ng alanganing oras. May mga kakilala kasi ako na nagpapahilot ng gabi. Sinandukan na niya kami ng kanin at ulam. Umupo na rin siya sa tapat namin pagkatapos. Hindi po ba delikado na lumalabas kayo ng alanganing oras? Wala na pong katao-tao sa labas eh. Isa pa, matanda na po kayo. Dapat maaga po kayong nagpapahinga. Naiintindihan ko naman ang pag-aalala nyo. Pero huwag nyo akong intindihin. Matagal ko nang ginagawa ang ganito. Kaya sanay na ako. Ngayon po kasi may usap-usapan na may aswang dito eh. Hindi po ba kayo natatakot? Noon pa ang usapan na yan, wala pa man kayo. Pero wala namang nangyayari sa akin. Mga iho, huwag niyo kong intindihin. Ang isipin niyo ay ang mga sarili niyo. Dahil mga bago pa lamang kayo rito. Tsaka ko na kayo ang isa sa pupuntiryahin ng aswang. Tama na ang usapan. Kumain na muna tayo para mainom mo na rin yung gamot para sa sugat mo sa paa. Sabay na kaming kumain. Ang imaheng binuo namin sa lamesa ay perpektong halimbawa lamang ng isang namumuong pamilya. Makalipas ang 1 buwan, tuluyan na ngang napamahal sa amin si Lola Inka. Kahit na hindi namin siya kadugo, itinuring na rin namin siyang tunay na naming lola. Masaya naman kaming kasama siya. Ang pangungulila namin sa aming mga magulang ay tinugunan ni Lola Inka. Siya na ang tumayong magulang namin. Ramdam din naman namin na masaya rin siyang itinuring kaming mga apo niya. Marami nga ang nakakapagsabi na mula nang dumating kami sa buhay ni Lola Inka, parang mas lalo siyang sumigla. Ana, napagod ba kayo? Naglalakad na kami noong pauwi. Galing kami sa palengke. Nagtinda kami ng isda na hinuli pa namin sa lawa. Ako po, hindi naman po. Ang saya-saya nga pong sumama sa inyo eh. Nako, ngayon lang ito kasi marami akong tinta. Sa susunod, hindi ko na kayo pasasamahin. Dapat sa bahay lang kayo. Ayokong napapagod kayo sa malansang lugar doon. Baka magkasakit kayo. Ito talaga si Lola oh. Kung ituring kami, para kami mga sanggol eh. Aba, bakit naman hindi? Kayo na lang ang meron ako. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin ay napatigil kami sa kumpulan ng mga tao sa tapat ng isang bahay. Naintriga naman ako kaya tinanong ko ang isang lalaki na nakasilip din doon. Manong, ano pong nangyari? Uy, chismoso siya. Hindi. Kasi yung manukan ni paring Berting, pinatay lahat ng mga manok noon. Malamang sa malamang inaswang. Patay lahat eh. Eto rin naman kasing si Berting, ngayong hapon lang umuwi. O ayan, ngayon niya lang din nalaman. Iyak si Buang eh. Lumapit sa akin si Anding. Kuya, anong sabi? Inaswang daw. Aswang ang pumatay sa mga manok. Bakit pati manok? May mga aswang kasi na hayop lang ang gustong kainin. Baka ganun ang gusto niya. Dinig na dinig namin ang iyak ng isang lalaki na may-ari ng mga manok. Sa pagkakarinig ko pa, mamahaling mga manok ang nilagas ng aswang. Makikichismis pa sana ako pero nagmamadali nang makauwi si Lola Inka. Bumuntong hinga na lang ako, pero sa kaloob-looban ko, namumuo ang kaba. Grabe no, pati mga manok dinamay pa ng aswang. Gaya nga ng sabi ni Lola Inka, baka hayop lang talaga ang kinakain niya. Pero nakakatakot pa rin. Tama na yung aswang-aswang na yan. Magpaapoy na kayo sa labas at lulutuin natin tong 2 bangus na tira. Isa pa. Tanda! Lumabas ka riyan! Napailing na lamang si Lola Inka. Nandyan na naman kasi si Rogar, ang barumbadong lalaki na naniningil sa kanya. Sumama kami kay Lola Inka nang harapin niya si Rogar. Kita agad namin ang galit sa mukha ng lalaki.
Nakita kitang nagtinda kanina. Malamang malaki kinita mo. Ano? Babayaran mo na ba ng buo yung natira mong utang? Bayaran mo na! Ngayon din! Inilahad ni Rogar ang makalyo niyang palad. Dumukot naman si Lola Inka, pero binigyan niya lang yon ng 500. Asensya ka na. Hindi pa ako makakabayad ng buo. Kailangan ko kasi munang magtira. Mamimili pa kasi ako ng damit ng mga apo ko eh. Sa sinabing yun ni Lola Inka, ay tila umusok ang ilong at tenga ni Rogar. Pinalo niya ng malakas ang palad ni Lola Inka. Dahil sa lakas ay nasaktan siya. Hindi ko na napigilan ng sarili ko na umiksena rin. Niloloko mo ba ako? Usapan natin, buo mo ng babayaran ngayon. Ano yan? Tanga ka ba? Mawalang galang na po, Mang Rogar. Hindi naman tama yung nananakit na kayo na matanda. Sana, kung hindi nyo kayang gumalang na matanda, wag na kayong manakit. Parang nasampal ng katotohanan si Rogar. Pero dahil din sa sinabi ko, nagalit siya at pumasok na sila ng bakuran namin. Hinawakan niya ako sa kwelyo at bigla akong sinapak sa muka. Sinubukang umawat ni Andeng pero maging siya ay sinapak din. Walang puso niya! Huwag niyong saktan ng mga baka! Ay! Ayoko sa lahat yung epal ha! Pinagsisisipa ako ni Rogar sa likod. Hindi pa siya nakontento. Dinakot niya ang ulo ko at isinubsob sa lupa. Hinawi niya si Lola Inka. Muntikan na itong matumba. Buti na lang ay nasalo ni Andeng. Ayusin mo, tanda. Bukas ng hapon pagbalik ko. Bayaran mo na ang kulang. Kung hindi, basag ang mukha ng mga apo mo sa akin. Sa ginawa mo, pinatunayan mo lang sa akin na hindi ako dapat maawa sa iyo. Babalik sa iyo ang ginawa mong ito, Rogar. Mas malala pa. Tandaan mo yan! Aba, nagbabanta ka pa? Lalapit pa sana si Rogar nang marinig nilang rumoronda ang mga tanod. Dali-dali silang umalis ng bakuran. Tinulungan naman nila akong ibangon at ipasok sa loob ng bahay. Naramdaman ko na lang na may dugo na pala ang labi ko. Apa, patawarin mo ako at nadamay ka pa sa problema ko. Wala po yun. Hindi rin naman ako papayag na saktan kanila eh. Kung dati, ayos lang na ginaganon kanila, ngayong nandito na kami, hindi na po yun tama. Kahit masaktan kami, wag lang nila ikaw saktan. Naiyak na lamang si Lola Inka. Kinagabihan, muling nagpaalam si Lola Inka sa amin. Ibabayad na kasi niya ng buo ang natira niyang pera. Nang sa ganun ay hindi na siya guluhin pa ni Rogar. Didiskarte din siya sa mga kakilala niya para may panggastos kami kinabukasan. Kuya, tama ba na hinayaan natin si Lola lumabas? Hayaan na lang muna natin siya. Hindi rin naman siya papipigil sa atin, Andeng. Bukas, sumama ka sa akin ha. Maghahanap tayo ng trabaho. May alam akong pwedeng pasukan natin bilang kargador. Tulungan natin si Lola Inka na kumita ng pera. Tama nga yan, kuya. Nahiya na rin kasi ako eh. Gusto ko, suklihan naman natin ang kabaitan ni Lola sa atin. Huwag ka mag-alala. Hindi yan imposible. Gagawin natin yan. Hintay kami ng hintay kay Lola Inka nung gabing yon. Pumatak ang 10:00 ng gabi ay wala pa siya. Sobrang nag-aalala na ako noon, Kabanong. Gusto ko sana siyang hanapin pero pinagbabawalan na kami ng mga tanod. Kaya wala kaming nagawa kundi manatili sa bahay. Pinagdarasal na lang namin na sana'y walang mangyaring masama kay Lola. Kuya, naantok na ako eh. Wala pa ba si Lola Inka? Sige na, matulog ka na. Antok ka na pala eh. Ako nang bahalang maghintay sa kanya. Hindi ko na talaga kaya, kuya. Mauna na ako matulog ah. Sige lang. Naglatag na si Andeng ng abanikong banig. Habang ako, nakatambay lang ako sa tapat ng pinto. Dinadampi-dampian ko ang labi ko na masakit pa rin. Tagal naman ni Lola Inka. Ano na kayo nangyari dun? Sana naman nasa maayos lang siyang kalagayan. Lalo pa ngayon, nagpaparamdam na ang aswang dito.
Sumandal na lang ako sa haligi. Hindi ko namalayan na nakaidlip na rin pala ako. Paggising ko, 12:00 na ng gabi. Napabangon ako dahil wala pa rin si Lola Inka. Hindi na ako mapakali noon, Kaabanong. Kahit alam kong pagagalitan ako ng mga tanod, nagdesisyon na akong lumabas para hanapin si Lola. Paglabas ko pa lang ng bakuran, nakasalubong ko na siya. Mabilis ang lakad niya na parabang natataranta. Hinawakan niya ako sa kamay at agad na ibinalik sa loob ng bahay. Lola, ayos lang ba kayo? Bakit ganyan ang itsura niyo? Bakit kayo natataranta? Nung unay hindi siya makapagsalita, pinakalma ko na muna siya. Nang mahimasmasan ay sa kanya pinaliwanag ang nangyari. May nakasabay akong maglakad. Ang sabi niya, may aswang daw. Naku, buti naman nakauwi ka agad kayo, Lola. Huwag na kasi kayong lalabas ng alanganin. Kinakabahan kasi kami sa iyo eh. Eh hindi bale. Nakadilihensya naman ako ng pera. Eh kumusta po? Nakabayad na po ba kayo kina Mang Rogar? Wala na tayong dapat problemahin doon. O siya, isara na ng maayos sa mga bintana at ang pinto. Matutulog na tayo. Bago ko kumilos, napansin ko na iba na yata ang suot ni Lola Inka. Kulay puti kasi ang suot niya nung umalis siya, pero itim na yon pagbalik niya. Inisip ko na lang na baka nanghiram na lang siya sa isa sa mga kakilala niya. Kinabukasan, inutusan ako ni Lola Inka na bumili ng pandesal. Nagtataka ako noon kasi ang dami-daming tao sa labas. Pabulong lang silang nag-uusap kaya hindi ko pa naririnig. Pero nang makarating na ako sa bakery, dito ko na narinig ang isang balita na talagang gumulat sa akin. Si Mang Rogar daw at ang mga kasama nito, kritikal sa ospital. Ang sabi, inatake raw ng aswang. Nagmamadali akong umuwi pagkakuha ko ng pandesal. Agad kong ibinalita kay Lola Inka ang nangyari kina Rogar. Napatigil si Lola sa pagtatahi nang sabihin ko yon. Hindi siya agad nakapagsalita. Ano kuya? Kritikal lang lagayin ng siraulong Rogar na yon? Haba, buti nga sa kanya. Lola, sa tingin niyo, totoo kayang inatake ng aswang sila Mang Rogar? Sabi kasi nila, marami daw hiwa sa katawan eh. Parang malalaking kalmot. Eh hindi ko alam kung aswang ang umatake sa kanila. Ano naman kayang dahilan kung aswang nga? Alam mo, yang si Rogar, marami yang nakakaaway eh. Hindi malabong isa sa mga nakaaway niya ang gumawa nun. Nakita niyo naman kung gaano kasama ang ugali nila, hindi ba? Lalo na si Rogar. May punto nga si Lola Inka, kuya. Baka mamaya, sinalvage lang talaga siya. Maswerte pa nga sila, nabuhay pa sila eh. Critical nga lang. Buti nga sa kanila, karma na yan. Ramdam ko sa tinig ni Andeng ang galit. Pero ako, hinakabahan ako sa hindi ko malamang dahilan. Hindi ko magawang matuwa kahit na alam kong mababawasan pansamantala ang mga siraulo sa baryo Magiliw. Ang nangyari kina Mang Rogar ay mabilis na kumalat sa baryo. Kilala kasi sila Mang Rogar bilang mga barumbado. Kaya naman, halo-halo ang naging reaksyon ng mga tao. Ang iba, naniniwalang aswang ang gumawa nun. Palagi raw kasing nasa labas pa sila Mang Rogar kahit gabing-gabi na. Pero ang iba naman, sinasabing baka isa sa mga kaaway lang din talaga ang dumali sa kanila. Pagdating ng tanghali, nagpaalam na naman si Lola Inka. Hindi ko alam kung saan siya pupunta dahil wala naman siyang sinabi. Hindi rin naman siya magtitinda kasi wala naman kaming hinuling isda noon. Saan kaya napunta si Lola? Ayaw niya namang sabihin sa atin. Matanda na si Lola eh. Siyempre, naglilibang-libang din yan. Pero nag-aalala ako sa kanya eh. Minsan nga gusto ko nang sundan eh. Para lang makasiguro ako na nasa maayos siyang kalagayan. Naku, magagalit si Lola sa iniisip mo. Ano ka ba? Magtiwala lang tayo sa kanya. Makakauwi siya ng ligtas. Ang tagal na namang umuwi ni Lola Inka noong mga sandaling yon. Pero sa pagkakataon na yon, kasama ko na si Anding magpuyat
para hintayin siya. Hindi rin kasi siya makatulog. Narinig kasi namin sa mga tanod na napadaan na pinuntahan daw ng aswang si Mang Rogar. Mabuti na nga lang daw ay hindi nakapasok. Dahil sa impormasyon na yon, marami sa mga kababayan ang naglagay na ng mas maraming pangontra. Medyo nagtataka na nga rin ako noon kasi parang bahay na lang namin ang walang nakasabit na pangontra sa pinto. Pakitingin nga kung anong oras na. Sumilip si Anding sa maliit naming orasan. Pagkatapos ay bumalik na din siya kaagad. Pag-aalauna na, kuya. Magmamadaling araw na pero wala pa si Lola. Ano? Libutin na kaya natin ng baryo? Hindi ba delikado? Baka mahuli tayo ng barangay o kaya baka makasalubong natin yung aswang na sinasabi nila. Kung natatakot ka, ako na lang. Ay, sige na nga, sama na ako. Teka, isarado muna natin na maayos yung mga bintana. Kinandado namin ang bahay. Nagdala na rin kami ng tig-isang kutsilyo sa posibilidad na makita namin ang aswang. Malimig na ng oras na yon, Kabanong. Nakakadagdag pa yon sa pagtindig ng balahibo namin. Habang naglalakad kami sa daan, baka sa bawat takbang namin ng kaba. Makailang ulit din kaming lumingon. Maya-maya lang, natanaw namin na parang walang tao sa barangay. Marahil nagpunta mga yon sa ospital. Gawa nga ng balitang sumunod doon ng aswang. Pinagpatuloy na lang namin ang paghahanap kay Lola Inka. Pero hindi pa man kami nakakalayo, nakita na namin ang dalawang babae na tumatakbo. Ano pong nangyari? Yung aswang! Nasa puno ng nyog! Pagkarinig namin nun ay nanlamig ang palad ko. Lumakas ang tibok ng puso ko na kulang na lang ay lumabas na siya sa dibdib ko. Kuya, tutuloy pa ba tayo? Dito ka lang. Ako na lang ang titingin. Baliw ka ba? Baka mapahama ka. Pakiramdam ko, kailangan ko talaga siya makita. Kaya dito ka lang. Kapag biglang pumunta dito yung aswang, tumakbo ka na ha? Dinukot ko ang kutsilyo at dali-dali na akong pumunta sa sinasabing puno ng mga nyog. Inilabas ko pa ang dala kong malaking kandila. Sinindahan ko yon gamit ang posporo. Pero sa lakas ng hangin, hindi ko rin yon napakinabangan. Umasa na lang ako sa liwanag ng buwan. Umupo ako sa gilid at pinagmasdan kong maigi ang mga punong nyog. Hinanap ko kung nasaan doon nakatambay ang sinasabi ng dalawang babae. Hindi nagtagal, nakita ko ang isang tao na nakakapit sa katawan ng punong nyog. Para siyang tarsier. Kahit na liwanag lang ng buwan ang nagsisilbi kong ilaw, nakita ko na babae ang aswang. Nakapalda siya. Hindi ko maaninag ang muka. Bukod sa kulang ang liwanag, parang may nakatakip pang belong itim sa mukha niya. Pusang gala. Ito na yata yun. Ito na yung aswang. Nasa lisihan sila, Kapitana. Hindi ko alam pero parang naramdaman ata ng aswang na naroon ako. Bigla na lang kasi siyang gumapang pababa. Sa sobrang kaba ko, Kabanong, nagmamadali akong tumakbo. Wala na akong pakialam kung makaapak ako ng kung anumang matutulis. Binalikan ko si Anding. Na nung mga sandaling yon ay hindi na maipinta ang muka dahil sa takot. Kailangan na nating umalis dito. Totoo, may aswang nga. Hindi ko na hinintay pang makapagsalita si Anding. Hinila ko na siya sa damit. Halos masira ang manggas niya para lang makalayo kami roon kaagad. Tumigil lang kami nang makita namin bumalik ang dalawang babae. May mga kasama na silang kalalakihan. May mga dalang itak at ang iba ay may dalang pana. Tara na, hayaan na lang natin sila dun. Tumakbo kami pauwi. Nang makarating na kami, wala pa rin si Lola Inka. Gustuhin man namin siyang hanapin pero natatakot na rin kami para sa kaligtasan namin. Wala pang 10 minuto na makauwi kami, bigla namang dumating si Lola Inka. Sa sobrang pag-aalala ni Anding ay napayakap na lamang siya kay Lola Inka. Maging ako man din ay halos maiyak na. Lola, bakit ka ba ganitong oras na umuwi? Yung aswang, nakita ni Kuya, kaya napakadelikado nang lumabas ng ganitong oras. Lola naman
Hindi namin kakayanin kapag napahamak kayo. Lola Inka, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag na ho kayong lalabas ng gabing-gabi. Nag-aalala kami na baka ikaw ang matsyempohan ng aswang eh. Ay, Diyos ko naman tong mga apo ko. Ligtas naman akong nakauwi, hindi ba? Kaya huwag kayong mag-alala. Dumidiskarte lang ako ng pera. Pero may pera pa naman tayo, di ba? Alam nyo kasi mga apo, kaya ako naghahanap ng pera. Kaarawan ko bukas eh. Gusto ko, bago man lang ako mawala sa mundong ito dahil matanda na ako, makaranas man lang ako ng masayang kaarawan. Lalo pa ngayon nakasama ko kayo. Natahimik kami ni Anding. Sa halos 1 buwan na namin siyang kasama, yun ang unang pagkakataon na sinabi niya sa amin ang kaarawan niya. Bakit po ba ayaw niyong sabihin sa amin kaagad? Dahil ayaw kong obligahin nyo ang sarili nyo na magkapera para lang mahandaan ako. Pero la, kahit hindi tayo magkadugo, di ba pamilya na tayo? Kaya sana, hayaan mo rin kami magkaroon ng ambag sa mahalagang araw ng buhay mo. Bumuntong hininga si Lola Inka at umupo sa gilid ng papag. Pasensya na kayo mga apo. Hindi ko kasi naranasan noon pa na may nag-aabala para sa kaarawan ko. Nasanay akong mag-isa lang. Lola, hindi na po kayo mag-isa, no? Nandito na po kami. Sabay-sabay natin ipagdiwang ang kaarawan mo, Lola. Kuya, mag-2:00 na, oh. Ibig sabihin, kanina pa birthday ni Lola. Mag-2:00 na pala. Nako, akala ko 11:00 pa lang. Nagtawanan na lang kami noon. Pansamantala naming nakalimutan ng tungkol sa aswang. Mga ilang sandali lang, naglatag na rin kami ng banig. Nakatulog naman kami ng maayos. Sa unang pagkakataon, katabi namin si Lola Inka sa pagtulog. Maaga kaming nagising ni Anding kinabukasan. Mangingisda pa kasi kami. Nang sa ganon, may ipambili kami ng cake na manggagaling pa sa bayan. Naiwan si Lola Inka sa bahay. Kami naman ay nanghuli ng isda. Medyo nakarami kami noon dahil walang tao sa tulay nang pumunta kami. Diretso na kami sa palengke para ibenta mga nahuli namin. Mga hapon kami nagbenta sa palengke. Pagdating namin ng 4:00, ubos na ang tinda namin. Sakto na kaya itong kinita natin, kuya? Mura lang kasing kilo ng isda dito sa baryo eh. Oo, sakto na yan. Kung kulang, dala ko naman yung inipon kong pere. Pambili ko sana ng sapatos ko. Pero ilalaan ko na lang to para kay Lola. Gusto ko, maging maganda at masaya yung kaarawan niya eh. Alam mo kuya, ang saya-saya ko. Masaklap ang pinagdaanan natin noon pero nung makilala natin si Lola Inka, sumigla ulit ang buhay natin, no? Inakbayan ko si Anding. Kaya nga gawin natin ang lahat para mapasaya natin siya, ha? Oh, tara na. Punta na tayo sa bayan para bumili tayo ng cake. Masaya kaming pumara ng tricycle. Kahit amoy malansa kami, nagmadali kaming pumuntahan ng bayan. Binili namin ang pinakamalaking cake na nakadisplay. May nakasulat pang pagbati para kay Lola Inka. Naku, siguradong matutuwa si Lola nito. Sigurado yan. Ang laki ba naman ng cake na to oh? Sabik na sabik kaming sumakay pabalik ng baryo. Inabot na kami ng gabi sa pagbiyahe. Pagbaba namin, ingat na ingat pa akong bitbitin ng cake. Pinasa ko muna kay Anding ang cake bago ako pumasok ng bahay. Lola, nandito na po kami. Ay, Diyos ko, bakit ngayon lang kayo? Malamig na ang niluto ko. Ay, teka, bakit ang lalansan ninyo? Nako, magsiligo muna. Ha? La, may sorpresa po kami sa inyo. Anding, bilis, halika na, pasok ka na dito. Pumasok si Anding at binuksan ng cake. Pinabasa pa namin sa kanya ang nakasulat. La, kalimutan po muna natin yung tungkol sa aswang ngayong gabi. Kaarawan mo ang mangingibabaw.
Gusto namin na palagi mong maalala ang sandaling ito. Maligayang karawan sa iyo, Lola Inka. Masaya kami na nakilala ka namin. Alam niyo po, ulog ka ng langit para sa amin ng kapatid ko. Sinindihan ko na ang kandila ng cake. Pero makailang ulit yung namamatay dahil sa hangin na nagmumula sa labas. Ay, Diyos ko, maraming salamat sa inyo. Sobra akong masaya. Ngayon ko lang naranasan ito. Kailan niyo pong ipan yung kandila, Lola? Pero dapat mag-wish kayo Ay, maya-maya na kapag hindi na malakas ang hangin. Ay sige na, ilapag niyo muna yan sa lamesa. Ang mahalaga sa akin kayo. Sobra niyo kong pinasaya. Masaya akong aakyat sa langit dahil sa ginawa niyo sa akin ngayon. Sa wakas nagkaroon ng kulay ang kaarawan ko sa loob ng mahabang panahon. Tuluyan nang naiyak si Lola Inka. Noong gabing yon, Kabanong, alam kong punong-puno kami ng drama. Nawala pansamantala ang kilabot na dulot ng aswang. O paano mga apo? Kumain na muna tayo ha? Mamaya na tayo mag-iyakan. Lumalamig na mga niluto ko. O sige na, kumain kayo ng marami. Kain lang. Umupo na rin kami at sabay na kumain. Sobrang saya lang namin noon, Kabanong. Hiniling ko na nga na sana hindi na matapos ang gabing yon para kay Lola Inka. Sobrang nakakataba kasi ng puso kapag nakikita namin siyang nakangiti. Nasa kalagitnaan kami ng kwentuhan nang biglang sumeryoso ang mukha ni Lola Inka. Dahilan para tumigil din kami saglit sa daldalan namin ni Anding. Lola, ayos lang po kayo? May nasabi po ba kaming hindi maganda? Wala naman. May gusto lang sana akong ipagtapat sa inyo. Dahil sa tingin ko karapatan niyong malaman ng totoo. Nagkatinginan kami ni Anding. Pareho kaming walang ideya sa kung ano ang nais niyang tukuyin. Ano po ba yun, Lola? Huminga ng malalim si Lola Inka. Ngumiti siya ng mapait. Alam ko na may kakayahan na kayong makaintindi. Pero ano man ang malalaman nyo sa sasabihin ko, gusto kong sundin nyo kung ano ang sinisigaw ng puso ninyo. Hindi ko kayo pipigilan sa landas na gusto nyong tahakin. Kinakabahan ako nung mga sandaling yon, Kabanong. Palagay ko, mabibigla talaga kami sa malalaman namin. Pinagmasdan ko ang mukha ni Lola Inka. May lungkot sa mga mata niya kahit nakangiti pa siya. Mga apo, masaya akong dumating kayo sa buhay ko. Binigyan niyo ako ng panibagong dahilan para magpatuloy at makilala ang tunay na buhay. Naramdaman ko kung paano maging isang normal na tao. Kayo ang nagparamdam sa akin na may halaga pa ang buhay ko sa mundong ito. Ngayong gabi, gusto kong sabihin sa inyo ang totoo. Sana mapatawad niyo ako, mga apo. Kasi isa akong... Napatigil ang sasabihin ni Lola nang marinig naming may mga paparating. Ang iba sa kanila ay nagsisigawan. Parang mga galit na galit. Ha? Ano yung kuya? Sumilip ako sa bintana. Nakita ko sa labas na may mga grupo ng residente na may mga dalang sulo. May mga babae, may mga lalaki. Patungo sila sa bahay namin. Lola, papunta yata sila rito. Anong nangyayari? Bakit parang tayo nga atakihin nila? Hindi nakapagsalita si Lola Inka. Baka sa kanyang muka ang labis na kaba. Naalarma kami nang biglang huminto na ang mga tao sa tapat ng bahay namin, Kabanong. Mabuti na lang at nakasarado na ang mga bintana at pintuan namin. Aligin ka! Lumabas ka na dyan! Kung susuko ka na mapayapa, walang masasaktan! Alam na namin ang lahat! Nagkamalay na si Rogar! Nakausap na namin siya at sinabi niya na sa amin ang lahat! Wala ka nang maitatago!
Naguguluhan ako sa mga sinabi ng mga tao sa labas, habang si Lola Inka naman ay hindi makatingin sa amin ng diretsyo. Aling Inka, alam na ng buong baryo na ikaw ang aswang. Ikaw ang umatake sa mga manok ni Berting. Ikaw ang umatake kina Rogar, kaya sila critical sa ospital ngayon. Kung manlalabang ka, mapipilitan kaming patayin ka dahil aswang ka. Sa sinabing yun ni Kapitana sa labas, ay parang gumuho na ang mundo ko. Hindi ako makapaniwala. Nakikita ko na lang na umiiyak si Lola Inka. Indikasyon lang na totoo ang sinasabi nila. Ngunit ganun pa man, wala kaming naramdamang takot ni Anding. Kahit paulit-ulit nilang sinasabing si Lola Inka ang aswang, walang nagbago sa pagtingin at trato namin sa kanya. Sa halip, mas nag-alala pa kami para sa kaligtasan niya. Lola Inka, kailangan na nating umalis. Mapapahama po kayo dito. Hindi na, Adriano. Anding, ako ang aswang. Totoo ang sinasabi nila. Aswang ako. Nagsinungaling ako sa inyo. Marapat lang na maiwan ako at saluhin ang parusa nila. Hindi po. Alis po tayo. Wala po kaming pakialam kung ano ka pa. Ramdam namin na mabuti ka kaya hindi na mahalaga sa amin kung aswang ka. Di ba, Anding? Opo. Tama po si Kuya. Kinuha na ni Anding ang cake. Yun lang ang nag-iisang nadala namin nang lumabas kami papunta sa likod bahay. Narinig na lang namin na nakapasok na sila sa bahay namin. Habang tumatakas kami sa talahiban, nakita naming natanaw nila kami. Mabagal na si Lola Inka dahil sa katandaan niya. Kaya ang ginawa ko, dahil maliit lang naman siya, ay binuhat ko na lang siya. Nagmamadali kaming tumakbo ni Anding noong mga sandaling yon. Habang ang mga tao naman ay sumunod na rin para hulihin kami. Takot na takot kami noon, Kabanong. Lalo na nang maramdaman namin na tinitira na pala nila kami ng palaso. Mabuti na lang at may kadiliman sa dinaraanan namin. Kaya hindi kami natatamaan. Kuya, bilisan mo. Malapit na sila, oh. Diretsuin nyo na lang ang daan na yan. Pag nakarating tayo sa gitna ng gubat, mahirapan na sila dahil mas madilim doon. Opo, sige po. Hindi ko na alintana ang pagkangalay. Ang mahalaga na lang sa akin noon ay mailigtas namin si Lola Inka. Hindi ko na nga rin pinansin ang mga sugat sa paa ko. Kahit pa ramdam na ramdam kong dumudugo na rin yon. Andeng, iwan mo na kaya ang cake na yan. Hindi po, hindi pwede. Hindi pa po kayo nakakapag-ihip ng kandila eh. Paglingon namin sa likuran ay palapit na sila ng palapit. Sa oras na huminto kami, siguradong maaabutan talaga nila kami. Kaya naman mas lalo kong binilisan ng pagtakbo. Binuhos ko na ang buong lakas ko, Kabanong. Hanggang sa makarating na nga kami sa kagubatan. Doon namin napansin na parang bumagal sila. Nasa gubat na tayo. Diyan, kumanan ka. Maraming batong malalaki sa gawing yan na pwede nating pagtaguan. Muling nagpakawala ng palaso ang mga tao. Ang ibang palaso ay tumama lang sa katawan ng mga puno. Pero ang isang palaso naman ay tumama sa bandang bewang ni Lola Inka. Kuya! Tinamaan si Lola sa bewang! Huwag niyo akong intindihin. Tuloy lang sa pagtakbo. Bilisan niyo. Aray! Sigurado po kayo? Ayos lang kayo? Hindi naman sobrang nakabaw ng palaso. Ayos lang ako. Aray! Sinunod ko lang ang sinabi ni Lola Inka. Hanggang sa makarating na nga rin kami sa isang tuyong ilog. Malalaki ang bato na naroon. Sandali kaming tumigil sa gilid. Buong akala kasi namin ay hindi na nila kami nasundan. Nagulat na lang kami nang biglang putulin ni Lola Inka ang palaso. Umaray siya ng saglit. Bagay na nagdulot din sa akin ng sobrang pag-aalala. Kuya, nasundan kaya nila tayo? Hindi ko alam, pero sana hindi na. Iho, Adriano, dumudugo na ang paa mo. Wala ho yan. Hindi ko na po nararamdaman eh. Ang malaga, mailigtas ka po namin.
Diyos ko, hindi nyo naman na kailangan gawin ito eh. Matanda na ako. Lola, sinusuklian po namin ang ginawa niyang pagligtas sa amin noong kami ang nasa bingit ng kamatayan. Di po ba kayo ang aswang na yon? Tumangutangon lang si Lola Inka. Lola Inka, buong-buo pa po yung cake ko. Iningatan ko po talaga ito ng sobra. Kapag po tuloy na natin silang naiwan, dapat po mag-iip na kayo ng kandila at tumiling para sa kaarawan ninyo. Ikaw talagang bata ka. Talagang iningatan mo pa ya. Halugugin! Baka nandito lang ang mga iyan! Naalarma kaming muli nang marinig ang boses na yon ni Kapitana. Muli kong ipinasan si Lola Inka sa likuran ko. Wala kaming sinayang na pagkakataon. Kumaripas kami ulit ni Andeng ng takbo. Ayun sila! Habulin! Kahit bato-bato at lubak ang dinaraanan namin, ay hindi na namin yon inaalala. Mas nilalakihan pa nga namin ni Andeng ang mga hakbang namin. Anding, malapit na ba sila? Hindi, malayo pa sila pero nakita na nila tayo. Diretso lang yan, iho. Pasok tayo ulit sa kagubatan. Sige po, masusunod po. Noong mga sandaling yon, parabang hindi rin ako nakakaramdam ng pagod. Ang tinig ni Lola ang tila nagpapalakas sa mga tuhod namin. Ang inisip ko na lang, karapat dapat si Lola Inka para magsimula ulit ng bagong buhay. Kaya naman, ginagawa ko talaga ang makakaya ko noon para maibigay sa kanya ang pangalawang buhay na dapat sa kanya. Aray! Oh, anong nangyari? Ayos lang ako. Sumabit lang yung bewang ko sa sanga. Ay nako, Diyos ko kang Andeng ka. Mag-ingat ka. Napalunok na ako ng laway noon, Kabanong. Dahil sa tuwing lilingon ako sa likuran, nakikita kong palapit na ng palapit ang mga tao. Kapag naririnig ko ang mga boses nilang parang galit na galit, napapagtanto ko na lang talagang hindi nila bubuhayin si Lola Inka. Lola Inka, malayo pa ba tayo sa pinakadaan? Kailangan nating makasakay ng kahit na anong sasakyan para maiwan na talaga natin sila. Malayo pa tayo, pero diretso lang ang daan. Kuya, parang lumalapit na sila oh. Hindi na nila kami tinitira ng palaso. Pero ang ideyang kakaunting metro na lang ay maabutan na nila kami. Doon ako mas nababahala. Iho, ibaba mo ako. Hindi po pwede. Maabutan po nila tayo. Mag-aanyong aswang ako. Iibahin ko ang direksyon nila para makaalis kayo. Sige na. Lola, hindi po pwede. Kayo po ang nililigtas namin. Wala na tayong ibang paraan. Kapag naabutan nila tayo, tsak na pati kayo ay madadamay. Bilisan mo na. Ibaba mo na ako. Mataas na ang boses ni Lola Inka nung mga oras na yon. Kaya naman napilitan na lang din akong sundin ang gusto niya. Iibahin ko lang ang direksyon nila. Diretsuin nyo ang anggulong ito. Kapag nailayo ko na sila, susunod rin ako sa inyo. Ano, naiintindihan niyo ba ako? Mabigat para sa akin ang desisyon na ginawa ko noon. Pero kailangan naming magtiwala sa kanya noon. Sige na, takbo na! Nagbago na ng anyo si Lola Inka. Nang mapatingala siya sa itaas, dahil sa liwanag ng buwan ay nakita namin ang itsura niya. Kulubot ang muka at mahaba ang dila. Dali-dali kaming tumakbo noon, habang si Lola Inka naman ay sinalubong ang mga tao. Nagpahabol lang siya palayo sa amin. Iyak kami ng iyak noon, Kabanong, dahil alam naming pwede siyang mapahamak. Tuloy-tuloy lang kami sa pagtakbo noon hanggang sa makalayo na nga kami. Meron kaming narating na bukirin. Doon na kami tumigil. Habang nakatayo kami sa gilid at naghihintay sa pagbabalik ni Lola Inka, sinabayan namin ng dasal. Tumagal yata kami ng halos 15 minutos na naghihintay. Mga ilang sandali lang, biglang dumating si Lola Inka. Pero sa pagkakataong yon, pagewang-gewang na ang lakad niya. Hindi na rin siya nakaanyong aswang noon. Paglapit niya sa amin, nakita namin ang mga sugat niya sa katawan. Duguan si Lola Inka. Dali-dali naming inalalayan si Lola Inka. Kailangan nating magmadali. Masusundan nila tayo.
Lola naman kasi, bakit ka pa umiwalay eh? Kapit lang Lola, malalampasan din natin to. Itinakbo ko na naman si Lola. Buti na lang, bago kami maabutan ng mga residente, nakalayo na kami. Pansamantala kaming tumigil sa ilalim ng punong santol. Iniga ko si Lola sa lapag. Pumilas ako ng tela sa damit ko para itapal sa nagdurugo niyang sugat. Halos maubos na ang damit ko sa dami ng sugat na tinamo niya, Kaabanong. Adriano, Andeng, hindi na ako magtatagal. Kailangan nyo nang iligtas sa mga sarili ninyo. Lola, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Konting tiis na lang po oh. Madadala na po namin kayo sa... Iho, tanggap ko na ang kapalaran ko. Masaya akong mawawala dahil nakilala ko kayo. Sa palagay ko, tapos na ang misyon ko sa mundo bilang isang tao at aswang. Lola naman eh. Huwag naman kayo mag-isip ng ganyan. Kapag nawala ka, paano naman kami? Dumukot si Lola Inka sa bulsa niya. Ito ang susi ng isa ko pang bahay. Pumunta kayo sa norte. Hanapin nyo ang barangay poblasyon. Sa dulo nun, naroon ang bahay ko na nakatirik. Ipapamana ko na sa inyo yon. Pero La, hindi naman namin kaya na wala ka eh. Mga apo, kailangan niyong kayanin. Kailangan niyong masanay na tumayo sa sarili niyong mga paa. Dahil darating ang panahon na kayo na mismo ang magdadala sa sarili ninyo. Nagmamadaling binuksan ni Andeng ang cake na medyo magulo-gulo na. Tinusok ni Andeng ang maliit na kandila doon. Parang nakikisama pa ang panahon ng mga oras na yon dahil walang malakas na hangin. Kaya nasindihan naman na maayos ni Andeng ang kandila. Lola, kakantahan po namin kayo ng happy birthday ha. Pagkatapos, ipan niyo yung kandila at mag-wish kayo. Kahit na nahagulgol na kami, kinantahan pa rin namin si Lola Inka. Gusto namin na sa huling sandali niya sa mundo, maranasan niyang kinakantahan siya ng ganon. La, ipan niyo na po yung kandila. Dahan-dahan kong inalalayan si Lola Inka. Hinipan niya ang kandila at saka pumikit. Hiniling ko na sana magkaroon kayo ng maayos na buhay kahit na wala na ako. At sana magkaroon kayo ng bagong pamilya na magmamahal sa inyo. Tuluyan ng bumuhos ang luha namin noon, Kabanong. Nakalimutan na namin na isa siyang aswang. Aswang na kinatatakutan ng lahat. Aswang na sinasabi nilang mabangis pero hindi naman pala. Ang nangingibabaw na lang sa amin noon ay ang kabutihan niya para sa amin. Mga apo, maraming salamat ha. Kasi kahit alam niyong aswang ako hindi niyo ko tinakwil. Tandaan niyo, kahit aswang ako, ay mahal na mahal ko kayo. Masaya ako na dumating kayo sa buhay ko. Pagpikit ng mata ni Lola Inka, ay doon na namin napagtanto na wala na nga talaga siya. Nahirapan kaming tanggapin ang pangyayari, Kabanong. Pero kalaunan, tinanggap na lang din namin. Ang mahalaga, hindi na siya mahihirapan pa. Inilibing namin si Lola sa mismong lugar na yon. Kinaumagahan, pinuntahan namin ang sinasabi niyang bahay.
At para araw-araw naming maramdaman na kasama lang namin siya, sa bahay niyang yun na kami nanirahan. Sobrang saya namin kahit na masaklap ang nangyari. Kahit na paano'y naiparamdam namin sa kanya na kahit aswang siya, may mga tao pa rin na kaya siyang tingnan sa mabuting paraan. At ang mga taong yon ay kami, ang tunay na nagmahal sa isang lolang aswang. Wakas.